Hello. Hello. Welcome sa ating BL at CBTN. Okay. So, ang story natin for tonight is called A Home Far Away. Yan siya. English title talaga siya. Oo. May Japanese. Meron din pala. Haruka Toki Ie. Haruka Toki Ie. Yung title. Official to eh. Gusto ko nga bilhin yung kaya lang, meron to sa Shopee, reprint. 449 lang ang reprint. Hindi ka lang doon. Support mo rin. Oo naman. Siyempre. So, Ang ang volume yan. Super 9 lang. Sabihin yung 6 chapters lang siya. 6 chapters lang siya with 1 bonus extra. So, summary. ang heads up mo na agad na hindi ka ikikwento ng Hindi ko, this has a tragedy tag. So, ano siya, shonen ai, but there are scenes na this is quite good. strawberry Breeze. Cold brew tea. Yeah. So, yun. Ano siya, may tragedy tag, romance drama, shonen ai. Pero may pinapakita yung parang, implied na nagsisex sila, ganyan. But much. So, summary. Ay, puta, nararaglag. Let's go. Yan. Since tahimik naman, huwag mo masyadong Wala akong option to do that. Remember? Just yes or no lang. Hindi nga, huwag mo nang... Yung totoo. True. So, yun. Kailangan ilapit to. Kung ganun. So, ano siya, ang setting ito is 90s. So, in the winter of 1990, a young man named Alan finds himself lost and searching for direction. He currently cannot find it at home nor through the church. But when he meets Hayden, a free-spirited cook, he at least finds someone he can relate with. He may not know where his life is going, but at least he has someone to lean on. But Alan's new life, filled with new feelings and many new challenging experiences, may force him to find his path on the road. So, yun nga. Nung nag-meet sila, nasa labas siya ng restaurant na pinagtatrabahuhan ni Hayden. So, nung nag-meet sila, nakwento niya yung tungkol sa buhay niya, kung bakit ayaw niya pang umuwi, ganyan. So, sinabi niya na he doesn't like his parents because all they want him to do is pray. So, whatever happens, whatever misery, kahit pa hindi niya kasalanan niya, you pray. So, sa US ang setting nito. Nasa Texas sila. Holy. Tapos, parang even yung pagiging sakitin niya, kasalanan niya. Like, Hindi ko pray enough. something like that, or that evil has touched my boy, that's why you're sick, ganyan. So parang ganun. So he's kind of fed up already. But then, yun nga, sickly siya. Habang nag-usap sila, dumugo yung ilong niya at ang tagal bago mawala. So sabi niya, it's always been like that, and every time it happens, my mom cries and prays and tells me to pray as well, ganyan. So napag-usapan na yung buhay nila, ganyan. At that time, so like a few days na sila magkakilala. And feeling ni Alan, feeling ni Alan na I'm a person, I'm someone who is like a manifestation of a sin or something like that. Kasi, nakwento niya, nung bata siya, he was raped by a priest. And hindi niya masabi sa kahit sino kasi nga panigurado ang sisisihin ng parents niya siya. Ang sisisihin ng halos siya.
So, Siyempre, oh, exactly like that. So, um, parang lalong lumala yung sakit niya dahil doon. And then, they were kind of, he's feeling very lost. And then, itong si Alan naman ang storya, si Hayden naman ang storya niya, he saw his mother put rat poison sa alak nung tatay niya. And he didn't say anything about it. So the father died, and then parang yung nanay, because of guilt, and yon. So naubos yung pera nila sa drugs and alak nung nanay. And unfortunately, lumaki pala siya na binubugbog sila nung tatay. So, yun din yung reason nung nanay kung bakit niya pinatay yung tatay. Oo. So, he's been spending his life since he was 18. Kasi namatay din yung nanay niya sa overdose. Oo. He was 18 then. He spent his life moving around. He never stayed too long. So, parang nagkakalapit na sila and feeling ni Alan na if only I were a woman, then loving you would not be a sin. Something like that. So, make your boundaries. 90s eh. I should only love. And then, sabi niya pa, nung na-rape siya, if only he was a woman, then it wouldn't be a sin nung na-rape siya. Kasi parang, syempre, parang sa Sodom and Gomorrah ang dating, something like that. So, well, istorya ni Sodom and Gomorrah, hindi naman talaga siya pertaining to homosexuality. Not necessarily, yes. Oo, pinaliwanag na yan sa, basta. Yeah. Anyhow, ganun yung story niya. And then, nung nagsabi na si Alan, si Hayden na alis na siya. Kasi sabi niya nga na, never stays long. Oo, he's been there too long. And he's always on the move. So, nagsabi na siya kay Alan na I'm leaving, blah, blah, blah. So, if you want, I will be here at this time. If you want to come, you can come. Parang you're free to join me. Oo, you're free to choose what you want to do. Ganyan. Tapos, nung first day pala na nagkakilala sila, pag uwi niya, ang sabi sa kanya nung nanay niya, where did you go? I was so worried about you, ganyan. Tapos ang sabi niya sa nanay niya, well, did you look for me? So, what did you do? Did you just pray? What? Parang ganun yung sabi niya, parang nilabas niya lahat ng hinanaing niya na if you were really worried about me, you would have looked for me. Hindi, nagalit yung tatay na parang sumasagot ka na, ganyan. Parang gano'n ba? Tapos, syempre, sinapak siya. Tapos yun. Di nung nung paalis na si Hayden. Nagantay siya ng konti eh. Nagantay siya ng medyo, hindi ko alam kung gaano katagal, walang time frame na binigay. Nagantay siya. Tapos may kumatak sa bintana niya. And then, they left. Nakakotse. Oo, nakakotse. They left. Tapos, ang istorya naman pala nito ni Hayden, yung kotseng yun sa tatay niya. And yung tatay niya daw, super mahal yung kotseng yun. And then, he said na, nung namatay yung tatay niya, parang pinapakita niya na, your dream, I'm doing it in your car. Kasi yung dream ng tatay niya to travel around the US, ganyan. So, parang spite dun sa tatay na I'm using your car to achieve what you dreamed of. Oo. Ganyan. So, there was a point na kasi naghahanap siya pa rin ng mother figure. Yeah. Si Alan. Kasi nalang niya, pray. Oo, parang ganun. So, may nakilala siyang prostitute in one of the places that they went to. May nakilala siyang prostitute, Maria. But then, kaya significant si Maria kasi
ever since he was raped under the cross of Jesus Christ. So, Kaya sabi parang niya, galit din talaga siya oo, sa sa parang, since he was just looking down on me, he wasn't doing anything. He started praying, or like, he started attaching himself more to Mother Mary. instead. Oo. Hindi na talaga siya nagpa-pray kay Jesus Christ, but more on Mother Mary. And yung amulet ni Hayden is actually Mama Mary. Binigay niya kay Alan. So, ngayon nung nakilala niya 'to si Maria, so, parang prostitute si Maria, oh, 'di ba? Very significant, prostitute si Maria. Tapos siya naman si Maria Magdalena. Magdalena, pero I mean, very Yeah, yeah. significant nga yung Maria name. So, he kind of found like a resolution or an ending dun sa longing niya for a mother. Ngayon, sabi niya sinabi niya kasi alam niya na the way that they are getting money is with Hayden having sex with women. Oh, Oo. So, syempre, wala silang matinong trabaho kasi nga, on the run sila. Kasi, yung parents pala niya, naglagay ng post sa newspaper that he's missing. okay. Oo. So, ngayon, since he's missing, syempre, na-report sa police, ganyan na-advertise sa newspaper, pero walang follow-up. So, Pakitang tao lang din na in hinanap a way, siya. oo. Sorry. Bigat kasi yung kinain namin, Diyos ko. Ang laki. Ang laki ng udong. So anyhow, hindi dito, parang feeling niya dahil nagka-closer na siya, sinabi niya kay Hayden na it's time to move on. Nung una kasi sabi niya na parang let's stay here for a while. So parang, um, let's not move yet. I'm tired of moving, ganyan-ganyan. So parang ang So, thinking matagal na yun. Matagal na yun. parang ganyan. So in a way, parang ang thinking ni Hayden na, kasi nung una, tinulungan niya si Maria na parang gustong gulpihin ng dalawang lalaki. Tinulungan niya. And then they were supposed to have sex. Pero ang sabi ni Maria, I am seeing my child in you, so I can't do it. So, bata. Anong taon na po yan? 20s. Early. Oo. Kasi 18 si Hayden. So, mas matanda siguro si Hayden ng mga a few years. Yan. Tapos, di walang nangyari naman sa kanila. But si Maria, she left a lipstick yata, tas nagsulat siyang thank you. Nung pag-uwi ni Hayden, nakita niya yon. Na-shoot niya. So, ang thinking niya, si Alan wants to stay because of Maria. And then, he's gonna leave Hayden for Maria. Aha. Yun yung thinking niya. Ngayon, since nung nakausap niya si Maria ganyan, parang dahil nga dun, parang feeling niya na nagkaroon na ng resolution yung feelings niya na sa mother figure, ganyan-ganyan. So, he said na it's time to leave. So, I'm parang, I've let go of that burden na yung parang longing niyang ganyan, okay na siya. I love you. I'm going to be with you. Blah, blah, blah. So, nung magpapaalam na siya kay Maria, ang matindi niyan, parang naging delusional si Maria. Ang thinking niya, etong si Alan, yung anak niyang namatay. So, naging anak niya talaga. Anak. Quote-unquote niya talaga. Sa isip niya, parang sabi, no, you're not gonna leave me. I'd rather die than be without you. Parang ganun. So, may baril siya. May baril si Maria. Tinakbuhan niya nung no, you can't leave me, ganyan. Tinulak niya, tapos tinakbuhan niya na. Sinabihan niya si Hayden na we have to leave now. I tried to say goodbye to Maria, pero it backfired, parang ganon. So, they were driving away, biglang sumulpot si Maria sa harapan nila. Nabunggo. So, syempre nagpapanik itong si Hayden, sabi niya, do I have to turn myself in, ganyan-ganyan, or should we just leave, blah, blah, blah.
Kasi alam nilang na newspaper nga itong si Hayden, ay si Alan, na missing. So, ang naging, ano nila, the solution nila is to leave. Pero bago umalis, lumabas si Alan. Tapos, hawak-hawak ni Maria yung Mary na amulet. And, tumalsik yung hawak ng barel. So, inopen niya yung revolver, 2 bala. Revolver. Tapos, tinignan niya, sabi niya, so, she was planning to kill me and die herself. So, parang murder-suicide na thing. Then they left. And they were able to go to Mexico. Kasi, dun sa, dito, meron kasi si Hayden, meron siyang postcard na parang nagsasabi na, parang tell your worries to the sea. Parang no one will find out and it will wash away. Parang ganun. So they decided to go to Mexico. Nakatawid sila ng border. Wala 90s to, hindi masyadong mahigpit siguro. So ganyan. Nakatawid sila. Wala silang passport eh. Nakatawid sila. And then, every town na napuntahan nila, they stop on churches. Okay. So parang, kasi parang si Alan, everything he does, he's still like being pulled towards church. Okay. So parang ganon. And then, nung pagdating nila ng somewhere sa Mexico, so, nagpunta siya ng convenience store. And then, pagdating ng convenience store, nagtanong siya ng church, kanya. So, sabi, it's good that, punta ka doon sa church na ganito, ganyan. Sinabi yung pangalan ng pare. Yun yung pare. Yun yung pare. Na narinig sa kanya. Oo. Oh my God. Exact, same pare. Sabi niya, baka kapangalan lang, ganyan. Sabi niya, we need to go to that church. Sinabi niya sa Hayden. So, they went. Yun nga, ang gago. Ang matindi niyan, nung una, sinasabi niya pa, what do you want? I can pay you, blah, 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 ganyan. Parang, ano ba na, Alam niya na may mali siyang ginawa eh. oo, sabi niya, you're the only person that I did that to. I'm a good man, blah, blah, blah. So, parang, don't turn me in, ganyan. Tapos, matindi niyan, sinabi niya doon sa pare na, where's your phone? I need to call someone. Ngayon, tumawag siya sa kanila. Bakit? Tinawag niya yung tatay niya. Bakit? Sinabi niya sa tatay niya na, dahil nga may namatay na, Sino ba? si Maria, dahil may namatay na nga, so, napagtagpi-tagpi na, napagdugtong na nila yung dots na nakaaway daw ni Maria before siya mamatay is a black-haired na kamukha nitong nasa missing person na ang sabi ay kasama itong si Hayden, blah, blah, blah na. Tapos may record pala si Hayden ng juvenile siya dahil he was always in trouble kasi nga dahil sa family background niya, ganyan. So, like the one police person na tried to kind of help Hayden, so pero parang, syempre, he can't really do much as a police, ganyan. Tapos, nung napagtagpi-tagpi na nila parang yung police officer ngayon, parang umano na siya sa FBI kasi cross-border na yung yung issue. So, parang ang dating, kidnapping. Kinidnap ni Helen si Alan. Tapos, na-involve sila sa murder nga. Ni hit and run. Ngayon, nung tumawag si Alan sa tatay niya, andun yung police officer na parang gustong tulungan si Hayden at that time na 18 siya. Ito, nung sinabi niya sa tatay niya, I was raped when I was 7, ganyan. Yung tatay niya, pang ina. Kagigil yung tatay. Reaction. Wala lang. Hindi wala lang. Nakakagago yung reaction. Hindi wala lang. Sana nga wala lang, pero hindi eh. Yan, nasa chapter 4. Ang gwapo nilang pareho eh.
Ayan yung itsura ni ano. Yung medyo light hair, blonde daw siya is Hayden. Kasi Alan. Oo. Ang hina na signal ko. Wait lang, papakita ko sa kanya eh. Yung reaction ng tatay. As usual, as a Christian. Ayan, so, ayan to si Maria. Yan, yan si Maria. Yan. Skip ka na doon sa part na namin. O, teka, ito na eh. Ito yung magpapaalam na siya, and then, he died. Bam! Anong una, hindi nila alam kung namatay kasi nga, syempre, hindi naman na nila binaba and everything. So, ito po yung every time na nagpupunta sa church itong si Alan, he felt like he's losing Alan to church, to God. Ni Hayden. Ni Hayden. Pero sinabi naman sa kanya ni Alan na parang um That's nothing. Ayan na. oo, it's not really that. Parang I've always chosen you. Parang ganun yung pagkakasabi niya na you gave me the freedom to do what I want, blah, 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 ganyan. So, ito na yung Hayden at 18. So, yan, pinapakita naman na nagsisig sila pero hindi yung explicit talaga na. Ayan. Since he was sick, sabi ko sa ano siya, may sakit siya. So, ano na din eh, naubusan na sila ng gamot. Gamot niya. Wala na silang dala. Wala na, hindi na sila makabili. So, yan. Ito. Ito na yung part na, Yung sa church. oo, ayan na si, ano yung pare. Ayan. Doon si Luxoy. In the beginning. Ito, tama ha? Chapter 6 na agad. So, patapos na yan. Oo, patapos na. Ayan. Oh. Forgive me, Alan. Oh, what do you want? I'll pay you any amount. Just don't turn me in. I've only ever sinned that one time. So sabi niya, you don't have to tell anyone. You can keep quiet like how you always have. So we will be forgiven. Tapos yun, hiniram niya yung phone. Eto na. And sabi ng police officer, dahil yung tawag nga, please assure him, give him your kindest word. Sabi ng police officer. Ito, sabi niya doon sa ano, so dad, ito na sinabi niya na, I was raped by Father William when I was 7. Dad, help me. So, forgive me, please. Ito yung sabi niya tatay niya. Sabi mo, hindi ka na babasahin. Basahin niyo. Nakakagigil. Di ba? Nakakagigil. Sobrang nakakagigil yung tatay niya, pati yung nanay. Parang, all the adults in this manga failed them. So, kaya ako iyak ng iyak. So anyway, Ano sabi yung police? wala na nagawa yung pulis eh. Ay, judo ang bagay ko yung tatay. Wala na nagawa, syempre. Bawal yun. Police brutality. So anyways, Balik tayo kay father. binaril niya. Good for you. Binaril niya. So that's murder, of course. Ito sabi niya, May kasalanan. ito, nung tinutukan niya ng baril, you're the one who tempted me. I am a good man and a virtuous face. It's your fault. I didn't do anything wrong. Tapos yun, binaril niya. And then, at the end of it, sabi na, ito na ang part na to. Sabi nila, di dating na sa mga pulis sa FBI na they murdered someone in Mexico. Kasi cross country na to. And may extradition treaty to kay US. So they had people from the police from Mexico to catch them. So yun nga. Na gano'n Kasi na. ang dating, 2 beses na nakapatay si Alan. Isa yung si... Hindi, si Hayden yung pumatay kay Maria. Kasi, tingin ng police kasi black hair daw yung nakaaway eh. well, kidnap pa rin siya eh. So, parang ang dating, parang force itong si Alan. So, yun, edi,
Nung hinahabol na sila ng pulis, may SWAT. So, may parang ang thinking nung dahil nga may pinaril sila, ang thinking ngayon ng pulis, armed and dangerous yung dalawa. Ngayon, nung na ano sila, punta sila ng beach. Sa para sabi na, let's go to the beach and parang let's do, let's do what we came here to do. Ganyan. And then, nung kukunin niya na sana yung ni Alan, nagdadrive si Hayden eh. Nung kukunin na ni Alan yung postcard, kasi sabi ko kanina, binaril ng police. So, kasi ang akala, it's a weapon. Habang nagda-drive? Oo, kasi SWAT. Sniper ba? Alam ko, pero nasa sa kotse sila. Oo, syempre through the windscreen. Oo. Kasi parang, andito yung SWAT, going there yung... Nila na may SWAT. Alam nila na may police na hinahabol sila, kaya nga sila on the run na. Ngayon, pag labas niyang ganun, baril. So, duguan siyang ganyan. So, parang, ang dating na, we need to get you to the hospital, blah, 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 you're bleeding, blah, 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 ganyan. So, parang, ang sabi ni, Guys, ito na umiyak sa camera, friends. This is the second time na umiyak siya sa camera. ang hirap ituloy, putangina. So, hindi sabi ni Alan, huwag siya dali sa hospital na siya sa beach. Hindi eh, parang let's go home. Putangina. Pasok nila. Alam niyo, nagising ako kanina. Nagising ako kanina, time ko na kasi umiyak siya. Okay, tingin na niyo tawa ka. As in yung, gano'n. Siguyit kami iyak. Let's go home. Ayun, man. So, yung pagkasabi, let's go home. But then, parang, napag-usapan nila before na they both consider each other as home, as their home. So, so I would assume na nagsiside si Hayden. Silang dalawa. Eh, di ba nabaril na siya? Oo nga. Parang naiyak. Naiyak. Natawa. Tapos, nasa parang, So, nagsiside siya sa cliff, ganyan, peg. hindi cliff eh. Pero sa dagat. Ang tawag doon? Din-drive na nila diretso sa dagat. Anong tawag doon sa parang wharf thing? Yung usually lookout area ng mga nilalakad, di ba? Tapos like may edge siya, tapos ano siya, like above the sea. Pero parang tulay na putol. Ah, yung parang docking ng Oo, ano. parang hindi siya Sort dock. of. Oo, parang basta ano ba, ito yung shore. Merong tulay dyan. Hanggang dyan lang. Parang overlooking na sa sea. Pwede ka mag-fishing, ganyan-ganyan. Din-drive na yung kotse doon. Din yung so, parang ang ending is they both died. We're both glad for different reasons. So, kaya siya tragedy tag. Yun nun. Gusto lang pambasahin ko. Oo, para maiyak ka din. My God. Iyak na ako, enough. Diba nakakagago yung adults? tatay. Yung adults sa buhay nila para mga gago. Pinakamapait na kain ko kasi. Oo, yun nga eh. Pero still, kaya. It still kind of failed. But Kaya then, siya magawa. wala siyang ano eh. Kasi he was still, dito? He was still doing, hindi. Trabaho niya He was pa still rin. doing crime when he was a juvenile, si Hayden.
So, ito yung Yun yung extra. extra na pag-usapan lang nila yung tungkol sa tatay. Tapos, Pero grabe naman nung siya Oo. rape siya pa yung ano. exactly. So, napaka-Christian nila, my God. Church. Oo. Well, not Well, everyone. most. Unfortunately. Holier than that. Oo. Yan. So, yung parang sabi niya, where I belong, where I'll be sitting will always be next to you. Yes. So, mga ilang taon yung sila niyan? When they met, mga ilang taon sila? Probably 20s. 20. Mga 20. Ish. Mm-mm. Tapos, ilang taon kaya tumakbo yung story na yun? Isang taon lang siguro. Mm-mm. Kasi 1990 sila nagkakilala, 1991 patay na sila. So, 1 year lang. in a span of 1 year. So, yeah. So, tragedy tag. Tragedy naman talaga. Ang ganda nung art. Ah, The art, really good. Tinan mo, yung tsura ni They look so good. Sorry. Ito yung tsura ni yung light-haired si Hayden. Yung dark-haired si Alan. So, So, ayan. Yeah. So, yun na nga. Bakit niya gusto? Obviously, tayak. ang ganda ng pagkakaano niya. O, di piling mo yan. Ang ganda ng pagkakasulat. Honestly. Ang ganda ng... Yan yung nag-iisa na sila talaga gusto mong bilhin. Kasi isang volume lang siya. Isang volume Bakit lang. nakaraan din naman yung sa atin sa... Ang mahal eh. Pero talaga, Nasa yung sa letter T na Japanese store. Letter T. ito, di. Anong tawag doon? Basta... Teka. Nakita ko to eh. Yung binibilhan mo usually, letter T. Letter S. Hindi, may letter T. May store din na letter T. Oo. Online? Oh, hindi. Oh, Japanese. T. Oo. Asa na yan? Shopping. So, yun. Maganda siya as in, it was really, Maniwala kayo maganda kasi gusto niyong bilhin eh. oo. Ito kasi yung official, yung sa Shopee. Fake yan. Oo nga, ano nga siya, $4.99. Oo, hindi, sinabi nung sa nung, Comments. nung isang nag-review, sabi niya, it's a good reprint, ganyan. But, yeah, anyhow. Asa na yun? Ito, Takabonbon. True story yan. 900 plus eh. Eh, ano naman? Dami ka ng pera ngayon. Marami siya pera ngayon. As of the moment. Ngayon na. Ngayon na. Pag yan, sa Ayan, oh. 968. Ako buti. 986. Nice shop yan eh. Yeah, not on hand. Oo, baka order mo lang. Baka mas mura sa Amazon. Check mo sa Amazon Japan. Baka makita mo nga lang doon yung Japanese. Pati ko rin mo both title. Yung Japanese sigurado makukuha natin ng thrifted yan sa Suragaya. Yun lang, syempre dadaan pa ng Customs and all. Japanese. Yung Address. ginagawa kong ano. So yun. So that is all for our BL at CBTL. Bye. Bye.